Nagsisimula ang kwento sa isang mundo na puno ng isang espesyal na uri ng kapangyarihan na tinatawag na runecraft. Ilan lamang ang mga taong ipinanganak na may ganitong kakaibang lakas, at sila ang naging mga pinuno ng mundong ito. Pinuri ng mga sinaunang tao ang runecraft bilang isang banal na biyaya o isang himala na ipinadala mula sa langit. Gayunpaman, sa gitna ng mga biyayang ito, mayroong isa na naiiba sa lahat at nakilala bilang ang isinumpang Osereron. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang batang nagngangalang Van, na puno ng sugat at tinadtad ng mga palaso habang desperadong tumatakbo mula sa isang grupo ng mga maton. Sa huli, iniwan nila siya sa malagim na kalagayan at sinigawan na maglaho na siya at huwag nang magpakita muli sa kanila. Patuloy na tumatakbo ang ating bida, hirap huminga sa bawat hakbang, hanggang sa wakas ay bumagsak siya sa nyebe. Mula nang pagpalain ang sangkatauhan ng runecraft, ang mga hindi pinalad na taglayin ng isinumpang rune ay may dalang kasawian, at sa pagkakataong ito, si Van ang kailangang magdusa. Habang siya ay nawawala na ng malay, isang grupo ng mabubuting tao ang lumapit at agad na natarante sa bigat ng kanyang mga sugat. Unti-unting pamipikit ang kanyang mga mata, at isang matandang lalaki ang mabilis na nag-utos sa dalawang babae na gumamit ng kanilang mahika. Agad namang nagpalabas ang dalawa ng berdeng mana upang pagalingin ang bata. Mula noon, lumipas ang 7 mahabang taon. Sa ngayon, isang grupo ng mga taga-nayon ang nakikipagtalo sa mga maton dahil ginugulo nila ang lugar, dahil wala namang paraan para itago nila ang isang may dalang isinumpang rune. Sa huli, napilitan ang mga maton na umurong at iniwan na lamang ang matatanda. Pagbalik nila sa kanilang amo, sinabi nila sa misteryosong lalaking nakahod na sinuyod na nila ang lahat ngunit wala silang nakita ni isang runecaster, lalo pa ang isa na may Osereron. Itinuro ng lalaki ang kanyang maruming daliri sa isang kalbong maton at inutusan itong lumapit. Sumunod ang lalaki, ngunit bigla na lamang siyang sinaksak mula sa kung saan, dahilan upang matakot ng husto ang isa pa habang bumagsak ang bangkay sa lupa. Tumayo ang misteryosong nakahod at nagsabing wala talagang paraan para matagpuan ng mga walang mana ang kanyang pakay. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi tulad nila, naaamoy niya mula pa malayo ang sumpa ng Osereron. Samantala, matapos umalis ng mga maton sa nayon, may boses na tumawag kina Van at Linda upang lumabas. Lumitaw silang dalawa mula sa ilalim ng puno. Humingi ng tawad si Van sa matanda dahil sa istorbo sa kanya at sa mga taga-nayon, ngunit hindi man lang ito nag-alala. Yamakap ang asawa ng matanda sa dalawa at pabirong tinukso sila na palagi na lang silang nagtatagal doon. Nagbiro naman si Linda na iyon ay dahil gusto talaga ni Van ang lugar na iyon. Ngunit ipinaliwanag ng binata na iyon ang lugar kung saan siya iniligtas noon, kaya natural lamang na iyon ang naging pinakapaborito niyang lugar sa buong nayon. Bigla namang binulyawan ng matanda ang binata, habang nagtatawanan ang lahat at nag-e-enjoy. Tinanong ng matanda ang kanyang asawa tungkol sa kasal, at ipinaalam nito na magsisimula ang lahat pagsapit ng paglubog ng araw, bagay na nagpasaya sa lahat. Pagdating ng gabi, nagsimula ang seremonya ng kasal. Nagtipon-tipon ang lahat sa paligid ng naglalagablab na apoy. Nakatayo si Van, halatang kabado para sa kanyang espesyal na araw, habang si Linda na may labis ang tuwa na para bang ito ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Masayang ipinahayag ng matanda ang dalawa bilang mag-asawa at hinikayat silang magsalita. Hindi nagpigil si Linda at buong tapang na idineklara na iingatan niya ang lahat ng luha nito hanggang makalimutan na niyang umiyak. Uminit ang sigawan ng mga tao sa kasiyahan. Nang si Van naman ang magsalita, nagsimula siya sa kanyang malungkot na kwento at humingi ng tawad sa lahat dahil sa mga istorbo na gaya ng mga maton kanina. Sinabi niyang dumaan na siya sa napakaraming sakuna sa bawat lugar na pinuntahan niya, at laging sinusundan siya ng kawalan ng pag-asa. Hindi man lang niya naisip na magsimula ng bagong buhay kahit saan, at kung hindi siya iniligtas noon, baka patay na siya ngayon. Ipinagpatuloy pa niya ang kanyang kwento at sinabing hindi niya alam kung tama ba para sa isang isinumpot tulad niya na manatili roon. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang malungkot na salita, agad siyang tinihil ni Linda sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinabing kung natakot man sila kay Van. Kung natakot man sila kay Van, hindi na sana nila inabala ang sarili nila para iligtas siya noong una. Nagpatuloy ang dalaga at sinabi na mula nang makilala niya si Van 7 taon na ang nakalipas,
siya ay talagang nag-aalala noong umpisa. Ngunit nang dumating ang isang tunay na krisis sa nayon, si Van ang tumindig at nagprotekta sa kanilang lahat. Doon na pagdesisyonan ng lahat na hindi na sila kailanman mag-aalala para sa kanya muli. At kahit pa dumating ulit ang isa pang sakuna, malalampasan nila iyon ng magkasama, gaya ng nagawa na nila dati. Sumabat din ng malakas ang ibang mga taga-nayon, at ipinahayag na ipagtatanggol nila ang kanilang bayani kapalit ng kanilang sariling buhay. Sinabihan din nila si Van na magpakagaan na ng loob. Nilagay ng ina ni Linda ang kanyang mga kamay sa balikat ng mag-asawa at mahinahong sinabi sa kanila na tapusin na ang seremonya. Nagkatinginan ng dalawa at buong tapang na idineklara na mahal nila ang isa't isa, at tinatakan iyon ng isang maalab na halik sa Pranses na paraan. Samantala, isang misteryosong figure sa karamihan ang biglang nagbago ng anyo, ipinapakita ang kanyang tunay na anyo, ang baliw na lalaking nakahod kanina. Nagbiro pa ito na halos naiiyak na siya sa sobrang ganda ng eksena. Bigla na lamang yumanig ang buong lugar sa isang napakalakas na pagsabog. Maya-maya, unti-unting nagising ang ating bida. Tinitigan niya ang mga nagkalat na bangkay sa paligid at napasigaw sa gulat. Dahan-dahan siyang umatras, natataranta at unti-unting nawawala ng bait habang iniisip kung ano na ang nangyayari. Napagtanto niya na siya na lamang ang natirang buhay, at maging ang mga magulang ni Linda ay brutal na pinatay. Hindi makapaniwala si Van sa nangyayari, at biglang lumitaw muli sa kanyang likuran ang baliw na lalaki mula kanina. Isang biglang atake ang tumama sa ating bida, dahilan para siya'y tumilapon at gamulong sa lupa hanggang sa bumangga sa puno. Tinukso siya ng lalaki, sinasabing natatakot siya na biglang lumabas ang Azureron. Hila-hila si Linda sa buhok, dahan-daang naglakad ang halimaw papalapit sa kanya habang naglalabas ng nakakatakot at madilim na aura. Sumigaw si Van, hinihingi ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Ngunit casual lamang siyang sinagot ng lalaking nakahod na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol doon. Ipinaliwanag nito na may isang tao roon na lubos na interesado sa Azureron at nais itong makuha ng buo. Dinagdag pa niya na ang mga nakaliligtas ay laging abala sa plano, kaya't lohikal para sa kanya na pasabugan na lamang ang lahat. Tinukso pa niya si Van at nagtanong kung ginagawa ba nitong personal ang lahat ng ito. Pero aniya, sumusunod lang naman siya sa utos, kaya't hindi dapat magtanim ng galit si Van laban sa kanya. Pagkatapos, inactivate ng lalaki ang kanyang kapangyarihan at ipinaalam kay Van na ito ay isang pocket prison na nilikha ng kanyang kliyente. Sa loob nito, hindi dumadaloy ang oras katulad sa totoong mundo. Tinapos niya ang usapan sa pagsasabing pakakawalan niya si Van kapag dumating na ang tamang oras, kaya't dapat maging mabait na lamang siya at maghintay, bagamat hindi rin siya sigurado kung kailan iyon mangyayari. Habang hawak pa rin niya si Linda sa buhok, ngumiti ang dalaga sa kanyang asawa, habang si Van naman ay desperadong nagpupumiglas mula sa bitag at walang nagawa kundi manood, habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Sa huli, nalubog ang kawawang binata sa isang napakalaking kokon at dinala sa isang mahiwagang mundo, kung saan siya ay nagising na nakahiga sa ibabaw ng isang batong plataporma. Gusto niyang maniwala na hindi lahat ay may kinalaman sa rune, pero napaisip siya kung nakatali na nga ba ang kanyang kapalaran mula pa sa simula. Kahit pa sa lahat ng nangyari, sa huli, dinala lamang siya ng kanyang kapangyarihan sa dalamhati at pagkawasak. At mula pa noong siya'y isinilang, nakaukit na sa bato ang kanyang buong kapalaran. Naisip niya na kung tinanggap niya ang kanyang tunay na sarili ng mas maaga, baka nailigtas pa niya ang kanyang buong pamilya. Sa kawalan ng pag-asa, hiniling niyang sana'y iba ang nangyari, at baka nagkaroon siya ng normal na buhay. Napagtanto ng binata na ang kanyang makasariling kagustuhan ang mismong dahilan ng masaker na kumitil sa lahat ng tao sa paligid niya. Nakiusap siya sa mga patay na taga-nayon na huwag siyang kailanman patawarin sa kanyang nagawa. Nakahiga si Van sa pagkabigla, at nagsimulang magtanong kung talagang may mas mataas na nilalang na umiiral. At kung meron man, bakit nila pinapayagan ang ganitong kalupitang kapalaran na umiral sa mundo? Itinabi niya ang pag-iisip na iyon, at sa halip ay nagtuon sa bigat ng sakit, na naging dahilan para mawalan na siya ng kagustuhang mabuhay. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nakiusap sa mga tinig na hayaang mamatay na lang siya ngayon, upang tuluyan ng matapos ang pagdurusa. Agad na nagsimulang mangarap ang kanyang isipan tungkol sa kanyang asawa,
na banayad na nagsabi sa kanya na hindi siya ang dapat sisihin sa nangyari, at mamahalin siya nito magpakailanman. Biglang dumilat ng malaki ang mga mata ni Van, at nagsimulang bumangon habang sinasabi sa sarili na ito ay lubos na kasalanan niya. Pinagalitan niya ang sarili dahil sa pagkakapit sa ganoong makasariling kaisipan, at sumigaw ng malakas na wala siyang karapatang wakasan ang kanyang buhay sa ganoong paraan. Paulit-ulit siyang sumisigaw na hindi pa siya mamamatay ngayon, dahil may isang napakahalagang bagay na kailangan pa niyang gawin. Sinabi niya sa sarili na ang paghihiganti ang dapat mauna bago ang kamatayan. Pumasok sa kanyang isip ang alamat ng Azure Rune, na nagsasabing ang Azure Rune ay laging nagdadala ng kamatayan at pagkawasak. Ngunit wala na siyang pakialam, dahil wala nang mas masahol pa kaysa rito. Naalala ng ating bida ang sinabi ng halimaw tungkol sa isang taong nagnanais sa kanyang rune, at nanumpa siya na ipapalasap niya sa taong iyon ang tunay na lasa ng rune na labis nitong inaasam. Pumasok sa kanyang alaala ang kanyang mga mahal sa buhay, at sinabi niya sa kanila na maghintay pa ng kaunti, hanggang sa makapaghiganti siya para sa kanila. Ngunit upang magawa iyon, una niyang kailangang makalabas mula sa baluktot na kulungang ito. Biglang umatake ang mga nilalang ng pocket dimension, na pinapakain ang kanilang sarili sa kanyang trauma at sabay-sabay na sumugod upang tapusin siya. Ngunit nanindigan si Van at nangakong hindi mahalaga kung aabutin ito ng 10 taon o 10,000 taon, maghihiganti siya sa demonyong Samira ng kanyang buhay. Nagsimula siyang patayin ang mga halimaw habang dahan-daw ang lumilipas ang panahon sa dimensyong iyon. Kahit na mahigit 600 taon na siyang walang tigil na nakikipaglaban, patuloy na nilalakaran ng ating bida. Ang landas ng Azura, na hindi alam ang nakakatakot na kapangyarihan na naghihintay lamang sa kanya. Bago pa man lumipas ang 1,000 taon sa prison dimension, kahit panalubog siya sa kawalan ng pag-asa at walang katapusang paghihirap, hindi kailanman nanghina ang kanyang loob dahil sa nag-aalab na pagnanais ng paghihiganti sa kanyang puso. Sa kanyang uling pagsubok, buong bilis na sumugod si Van sa dambuhalang halimaw sa kanyang harapan. Ngunit pinagdikit ng halimaw ang mga kamay nito at pinisa siya sa gitna na parang langaw. Pinisil ng mahigpit ng higanti ang kanyang kamao, na may dugong tumutulo, bago nito binitiwan si Van na bumagsak sa lupa, tuluyang nawalan ng malay matapos ang 1,000 taon ng pagdurusa. Habang walang malay, nanaginip siya kay Linda na nakaupo sa isang tahimik na burol, kung saan sinabi nitong gusto niyang pakasalan si Van upang maging pamilya na sila sa wakas. Sinabi nitong gusto niya ng mga anak kasama siya, at isang mainit na tahanan na laging uuwian ni Van ng masaya. Tumayo si Linda, lumingon pabalik sa kanya na may ngiti, at sinabi na pangarap niya noon pa man na mamuhay sa tabi niya. Ngunit sa sandaling iyon ng kahinaan, biglang bumalik si Van sa realidad, at sa wakas, nagising ang tunay na kapangyarihan ng kanyang rune. Mula sa kanyang durog na katawan, nagsimulang lumabas ang enerhiya ng isang demonyo na nagpilipit sa kanyang anyo. Biglang sumabog ang isang napakalakas na pagsabog, at mula rito lumitaw ang Lord of Ruin, ang Azura. Bagamat litong-lito, agad ginamit ni Van ang bagong gising na kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-summon ng Helms, at nakaramdam ng pagkadismaya sa sarili. Dahil kung nagising lamang ang kanyang tunay na kapangyarihan noon, hindi niya sana napanood ng walang nagawa ang pagmasakir sa kanyang pamilya sa harap ng kanyang mga mata. Itinuon niya ang kanyang tingin sa dambuhalang halimaw sa kanyang harapan at nagtanong kung iyon nga ba ang katotohanan, bago siya buong tapang na sumugod dito ng walang pag-aalinlangan. Sa isang hampas lamang ng ating bida, tumilapon ang halimaw at sumalpok sa pader sa likuran. Ngunit hindi pa tapos ang ating bida. Tumalon siya ng mataas sa ere, habang ang kanyang kamay ay puno ng enerhiya, at pinakawalan niya ang kanyang kasanayan na Destruction Fist, diretso sa bungo ng higanti. Ang mapaminsalang pagsabog ay nagresulta sa isang napakalaking pagsabog. Lumipat ang eksena sa isang gubat, kung saan pinaligiran ng mga maton ang isang babae na nanumpang wala talaga siyang pera. Sinabi ng pinuno na kukunin na lang niya ang ilang laman loob kapalit, ngunit biglang lumitaw si Van at pinutol siya sa kalagitnaan ng pagsasalita. Maayos na tinanong ng ating bida kung anong taon na ngayon, dahilan para malito ang maton. Ipinatong ng maton ang kanyang kamay sa ulo ni Van at sinabing taon 15 na ngayon, bagay na nagpaisip ng malalim sa ating bida. Habang may isa pang tauhan na dahan-daw ang lumalapit mula sa likuran, handang laruin ng parang, whack-a-mole, ang ulo niya,
sa senyales ng pinuno ay ibinaba ng alalay ang maso diretso sa bungo ni Van. Ngunit ang ating bida ay hindi man lang kumurap. Lahat ng nandoon ay napatigil sa gulat, hindi maunawaan ang nangyari, habang itinaas ni Van ang kanyang tingin at binigyan ng nakakatakot na titig ang tauhan bago siya biglang umatake. Sinimulan niyang wasakin ang buong grupo na para bang isang estudyanteng kolehiyo laban sa mga bata sa elementarya. Sa bago niyang kapangyarihan, nilipol niya ang lahat ng tauhan sa paligid, maliban sa lalaking may maso na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Tumalikod si Van sa kanya na may baluktot ng ngiti at sinabing may gusto siyang itanong. Alam mo ba, ang kontinente ng Aeton ay may iba't ibang kaharian na nabuo gamit ang sirang kapangyarihan ng mga rune mula pa noong unang panahon. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang kaharian na idineklarang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang tinatawag na Zou Kingdom, na matagal na namayagpag at pinagari ang buong kontinente dahil sa kanilang hukbo ng mga halimaw. Kaya muling tinanong ni Van ang tauhan kung ang salamangkero sa larawan na hawak niya ay suot ang uniforme ng pamilya real ng Zou Kingdom. Sumagot ang tauhan na hindi siya maaaring magsinungaling, ipinapahiwatig na siya'y nakabitin patiwarik at nasa awan ng ating bida. Muling nagtanong si Van ng dagdag na detalye, at dali-dali nitong ipinaliwanag na 5 taon na ang nakalipas ng personal silang lapitan ng kanilang pinunong bandido na si Digel ng isang mersenaryong si Cas Orek. Nag-alok ito at sinabing galing iyon sa isang makapangyarihang tao. Ang misyon ay hanapin ang isang espesyal na tao at sunugin ang ilang nayon, kapalit ng malaking halaga. Sa kanyang pagtatanggol, sinabi ng tauhan na hindi nila inisip na ang utos ay galing mismo sa salamangkero ng Zou Kingdom, kaya agad nila itong tinanggap. At hindi nagtagal, sinunog nila ang lahat ng nayon hanggang maging abo. Ikinwento pa niya ng detalyado kung paano nila sinunog ang lahat ng bangkay. Pagkatapos noon, natanggap nila ang bayad mula sa salamangkerong may kulay ubing buhok. Muling nagtanong si Van kung may babaeng may kulay kahel na buhok sa mga bangkay. Sumang-ayon ang tauhan at sinabing malinaw niyang naaalala na kabilang siya sa sinunog. Hindi alintana ang sitwasyon, nagpatuloy pa siya, sinasabing nanghinayang siya sa pagkamatay ng dalaga dahil mas mataas sana ang halaga nito kung ginawa siyang alipin. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip na iyon, binigyan siya ni Van ng libreng, plastic surgery, gamit ang isang matindi at malakas na suntok. Pagkaraan nito, sa kabundukan ng Degil, may mga alipin na karga ng mga bandido. Isa sa kanila ang nagsabi na mukhang sariwa ang mga bata, ngunit ang isa ay nagreklamo na masyado silang pasaway. Ipinaliwanag naman ng pangatlo na mas mabenta ang mga masiglang bata, kaya panalo pa rin sila. Biglang may kumatok sa gate, kaya sinilip ito ng bantay. Nakita niya ang malamlam na mukha ng isang kasamahan at tinanong kung bakit ito natagalan. Ngunit habang binubuksan niya ang gate, nahulog ang ulo nito, at isang mabilis na kaliwang suntok ang nagpadala sa bantay sa kabilang buhay. Ang ikalawang bantay ay nagtangkang paluin siya, ngunit nasangga lahat ni Van at mabilis na nakailag bago tuluyang winasak ito gamit ang isa pang malakas na suntok. Hinayla niya ang bangkay at ang ulo papunta sa harap ng iba pang mga bandido, na biglang nataranta. Ipinahayag niyang gusto niyang makausap ang kanilang pinuno. Habang naghahanda ang mga tauhan para umatake, biglang lumabas ang kanilang pinuno at inutusan silang umatras. Isa sa mga bandido ang nagsabing kaya nilang ayusin ang sitwasyon, ngunit pinigilan sila ng pinuno at ipinaalala na tiyak na mamamatay sila, dahil ang taong kaharap nila ay isang salamangkero na kasing lakas niya. Tinanong niya si Van kung ano ang kailangan nito, at sinabi ni Van na tungkol ito sa mersenaryong galing sa Zou Kingdom. Nabigla ang pinuno at tinanong kung anong klaseng impormasyon ang gusto niya. Dito, sinabi ni Van na gusto niyang malaman kung nasaan si Cas Orek, kung nais pa nilang mabuhay. Magsasalita na sana si Degil, ngunit bigla siyang sumugod at nagbitaw ng suntok para subukang pabagsakin agad si Van at napa-atras ito. Doon napansin ng pinuno ang malupit na intensyon ni Van at inakusahan siyang nagsisinungaling tungkol sa pagpatawad sa kanila. Idineklara niyang tatapusin niya ang gulo ngayong araw na ito, at nagsimulang mag-transform ang kanyang katawan bilang mga matutulis na espada dahil taglay niya ang kakayahan ng blade. Rune. Napabuntong hininga si Van, dahil alam niyang wala na siyang makukuhang matinong sagot. Kaya, mula sa kaguluhan ay tumalon siya palapit sa pinuno. Tinamaan niya ito sa sikmura at sinundan ng sunod-sunod na mabilis na suntok.
Nagpigil ng sakit ang pinuno at pilit na lumaban, ngunit mabilis na naiwasan lahat ni Van, para bang laban ni Jake Paul kontra Mike Tyson. Gamulong ang pinuno at naging isang umiikot na buhawi na nagpapakawala ng mga lumilipad na espada. Ipinahayag niyang hindi na siya magpapadala ng awa at asahang tatadterin si Van. Ngunit tuloy-tuloy na lumakad si Van sa gitna ng unos na parang walang pakialam, kaya't nagtaka ang pinuno kung nakakaramdam ba talaga ito ng sakit. Tinawanan lang ito ni Van at sinabing, gasgas lang ito, sabay tuloy sa paglusob, dahilan para mabasag ang pormasayo ng pinuno. Naghanda itong muli at lumikha ng higanteng kamaong gawa sa mga espada upang tapusin ang laban. Ngunit tinaya ni Van na matutuklap lamang nito ang kanyang balat at naalala ang kanyang panahon sa loob ng void. Kaya para sa kanya, mababaw lamang ang sakit na ito kumpara sa naranasan niya roon. Kinalma niya ang galit sa kanyang loob at nagpakawala ng suntok upang salubungin ang kamaong espada. Ngunit bago pa makagalaw ang kalaban, isang sinag ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang kamao. Na sumisingaw at winuwasak ang lahat ng kanyang nakakasalamuha. Sa wakas, natapos na ang laban, at ang ating bayani ay humarap sa hamak na tulisan, sinasabing ipagpapatuloy niya ang iniwan niyang gawain. Pagsapit ng paglubog ng araw, natapos na niya ang lahat ng mga ito, at ang natitirang buhay ay nagbigay ng impormasyon na si Cas Orek ay nasa kaharian ng Nordia noong panahong iyon. Ang bogbog at sugatang tulisan ay nakiusap na patawarin siya, tulad ng ipinangako ni Van, ngunit ipinaalam ng bayani na hindi siya nangangako. Dahil dito, nagalit ang tulisan, ngunit ipinaliwanag niya na iyon ay biro lamang, at natawa rin ang tulisan kasama niya. Ngunit bago pa nito namalayan, isang simpleng karate chop mula kay Van ang nagwakas sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang ideya ng pagpapatawad ay isa lamang biro. Kinagabihan, nag-isip siya, maaari sana niyang sakupin ang kaharian ng Zhou kung gugustuhin niya, ngunit dahil hindi niya pinaniniwalaan ang mga tulisan, kailangan na lamang niyang harapin si Cas Orek sa anumang paraan. Upang patunayan ang kanyang hinala, tumingin siya sa kanyang nilikha at tinawag ang kanyang tiyahin, at si Linda na tanggapin ang kanyang tanda ng paghihiganti sa anyo ng isang totem na gawa sa bangkay ng mga tulisan, bago maghagis ng sulo at sunugin ito. Tulad ng isang mabangis, naglakad palayo ang gangster, determinado na magtungo muna sa kaharian ng Nordia. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nakarating si Van sa kaharian ng Nordia. Sa masikip na Guild Street, basta na lang sinapak ng ating bayani ang isang lalaki sa mukha, na parang normal na bahagi lamang ng kanyang umaga. Napaluhod ang kawawang tao at dali-daling sinabi na si Anna Dalton ang taong kanyang hinahanap. Sinabi ng ating binata na sana ay sinabi niya iyon kaagad, upang hindi na siya nakatikim ng suntok sa simula pa lang. Nagpasalamat siya sa lalaki sa mabuting impormasyon at naglakad palayo, tinatahak ang pulang carpet ng kanyang mga bagong biktima. Naisip ng ating binata na kailangan niyang malaman kung sino ba talaga ang babaeng ito, at mas mabuting magmadali, dahil hindi siya maaaring mag-aksaya ng kahit isang segundo. Ang nangyari kahapon ay sapat ng patunay, dahil bigla siyang nagkaroon ng di inaasahang pagsabog ng kapangyarihan at napasigaw sa matinding sakit. Nagsimulang dalhin siya sa kabaliwan ng kanyang mahika, kahit na wala pang ganito ang nangyari noon. Sa loob ng bulsang dimensyon, ipinaliwanag na ang kapangyarihang mahika ay gawa sa mahiwagang partikula, hindi nakikita ng mata, at nasa buong sansinukob. Maaaring sumipsip ng mga partikulang ito ang tao mula sa hangin papasok sa kanilang katawan, at ganoon nila na isasagawa ang kanilang runecraft power. Sa madaling salita, ang mga taong nakakapag-imbak ng kapangyarihang mahika sa kanilang katawan ay nagiging mga mangkukulam. Ngunit kung ang kapangyarihang mahika ay damaloy nang wala sa kontrol sa katawan, maaaring literal na sumabog ang gumagamit mula sa loob. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang agad na selyuhan ni Van ang kanyang hindi matatag na kapangyarihan bago pa lumala ang lahat. Ginamit niya ang lahat ng lakas ng loob na mayroon siya at pinakawalan ng sobrang enerhiya sa isang napakalakas na pagsabog, hanggang sa unti-unting kumalma ang kanyang kapangyarihan. Habang habol ang hininga, hirap siyang bumangon at inamin na muntik na siyang mamatay doon mismo, na parang isang baguhan. Dahil karamihan ng kanyang kapangyarihan ay nakasilyo na, maaari na lamang siyang gumamit ng limitadong mahika. Gayunpaman, kung patuloy niyang iisipin na basta-basta gamitin ang natitirang kapangyarihan, hindi lang ang buhok niya ang malalapnos,
mas malala pa. Kaya naman mas mahalaga kaysa dati na hanapin ang tunay na dahilan ng kanyang pagwawala. Habang malalim sa pag-iisip, hindi sinasadyang nabangga ni Van ang isang tao, isang dambuhalang lalaki na halos kasing balto ni Guts. Inisip niyang bingi ang malaking tao kaya inutusan niya itong lumayo ulit. Binalaan siya ng dambuhala na ginagamit ni Binibining Ana ang lugar at dapat siyang umurong muna. Tumangala si Van sa napakatangkad na lalaki at sinabing sana'y sinabi niya iyon kanina, kahit na iyon mismo ang una nitong sinabi. Bigla na lang niyang sinapak ng isang suntok ang lalaki, at bumagsak ito ng malakas sa lupa. Pagkatapos ay nagpaumanhin siya at sinabihan itong magpahinga na lang ng maayos, habang siya ay nagpatuloy sa paglalakad. Sa loob ng gusali, 3 lalaking nakaputi ang humarap sa kanya, gustong malaman kung sino ba talaga siya, at binalaan siyang umalis agad. Sa halip, hiningi ng ating bayani ang detalye tungkol sa mersenaryong si Cas Orek. Bilang tugon, may boses na nagsabi na mamamatay siya roon. Ngunit iginiit ni Van na mas mabuting ibigay na niya ang lahat ng detalye tungkol sa hayop na iyon, ngunit siya ay natawa lamang sa tapang ng binata. Inutusan ng babae ang kanyang mga tauhan na dukutin ang bibig ng batang iyon at dalhin iyon sa kanya bilang trepeo. Agad namang nagsimulang magliwanag ang 3 lalaki mula sa kung saan bago sila tuluyang nag-anyong mga lobo na may sobra-sobrang mga mata kaysa sa kinakailangan. Sumugod ang 3 sa ating bida, ngunit hindi man lang siya mukhang nababahala. Sinabi niyang ayaw talaga niyang gumamit ng dahas para lang makuha ang mga sagot niya. Bigla siyang sumugod patungo sa isa sa mga hybrid na lobo at mabilis niya itong tinapos habang nagrereklamo na palaging pinapahirap ng mga tao ang lahat ng bagay sa bawat pagkakataon. Pagkatapos ay naramdaman niyang may isa pang paparating na umatake sa kanya, ngunit madali niya itong naiwasan, dahilan para bumangga ito sa pader sa likod niya. Habang kumukuha ng hilaw na aura sa kanyang magaan na galaw, maganda siyang nag-backflip para makalayo at makapagbigay ng distansya, habang ang 2 halimaw ay nakatayo lamang sa kalituhan. Bigla na lang siyang sumugod at pinakawala ng isang napakalakas na suntok na tumagos mismo sa kanilang mga katawan at nakabasag pa ng pader sa likod nila. Medyo nagpakalma ang ating bida at tinanong si Ana kung balak na ba nitong makipag-usap ng mapayapa sa kanya ngayon. Inamin ng babae na nakakaaliw makita na isa pala talaga siyang mangkukulam, ngunit ipinaalam niya na wala na roon si Cas Orek. Tinanong ni Van kung saan pumunta ang mersenaryo, ngunit sagot niya ay hindi niya ibibigay ang impormasyon maliban kung mababayaran muna siya. Tinanong siya ni Van kung magkano ang gusto niya, na tunay na ikinagulat ng babae dahil nakipaglaban pa lang siya sa mga tauhan nito kanina. Nilinaw ng ating bida na hindi siya isang mababaw na mamamatay tao, kundi nagtatanggol lamang sa sarili. Pagkatapos ay inalok niyang babayaran ang impormasyon. Kalmadong sinabi ni Ana na ang halaga ay 10,000 ginto, na para kay Van ay sobrang katawa-tawa. Hindi niya inaasahan na ganoon kamahal, ngunit sagot ni Ana ay hindi siya basta pwedeng magbigay ng impormasyon ng libre. Tinalikuran siya ni Van at sinabing maghintay lang ito ng matiwasay, na nagdulot ng kuryosidad sa babae kung saan niya balak kunin ang ganoong kalaking pera. Tinanong din ng broker kung bakit napakadelikado ng pagkahumaling niyang mahuli ang mersenaryong iyon. Sa purong sapantaha, nahulaan nito na ang mersenaryo ang pumatay sa pamilya niya. Kaya't binalaan siya ni Van na makialam sa sariling buhay kung ayaw niyang makita ang maganda niyang mukha na hati sa 2. Hindi naman tinablan si Ana sa pagbabanta, at patuloy pa siyang ngumiti at nang aasar, sinasabing masyado siyang nakakatakot magsalita. Pagkatapos ay nagtungo si Van sa kalye ng mga mersenaryo, kung saan natapos niya ang kanyang pagpaparehistro sa guild. Ipinaliwanag ng receptionist na bagamat mabilis lang ang mismong proseso ng trabaho, ang mga veterano pa rin ang unang nakakakuha ng mga misyon. Kaya't matatagalan pa bago siya makakuha ng isa. Nakapamewang siyang nag-isip, iniisip na mas tatagal ito kaysa sa kanyang inaasahan, at nagtanong kung may mas mabilis na paraan para makuha ang pera. Noon, talagang naisip niyang takutin ang broker para makuha ang impormasyon, ngunit napagtanto niyang hindi ito isang ordinaryong babae, at wala namang dahilan para dumagdag pa ng mga kaaway. Naalala niya ang mga salita ng kanyang tiyahin na nagsabing magtrabaho siya ng tapat. Ngunit biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang may babaeng lumapit at nagtanong sa receptionist na maghanap ng bagitong mersenaryo para sa kanya. Agad itong nakapukaw ng atensyon ng ating bida,
at itinuro siya ng receptionist, sinasabing kaka-register lang ni Van. Nagpalitan sila ng ilang salita bago ibinaba ng babae ang kanyang hood at sinimulang ipaliwanag ang kanyang kahilingan. Diretso niyang sinabi na panagutan siya ni Van para sa isang gabi, na parehong ikinagulat ni Van at ng receptionist. Tumalikod na sana siya para umalis habang sinusubukan siyang pag-alitan ng receptionist, na nagsasabing hindi ito tamang lugar para sa ganoong bagay. Agad namang nilinaw ng babae na ang ibig niyang sabihin ay naghahanap siya ng escort. Pero patuloy na naglakad si Van na parang isang tunay na top G, habang pilit siyang tinatawag ng babae, nagmamakaawan na pakinggan man lang siya. Bigla na lang, isang dambuhalang maskuladong lalaki ang lumapit sa babae at inalok na siya na lang ang kukuha ng trabaho, sabay tanong kung magkano ang bayad. Ibinunyag ng babae na 10,000 ginto ito, dahilan para agad na matigilan si Van sa kanyang paglalakad. Ipinaliwanag ng babae na hindi niya maaaring kunin ang isang kilalang mersenaryo tulad niya, pero patuloy na iginigiit ng lalaki na dapat niya itong pag-isipan muli. Ipinagmalaki pa ng dambuhalang gago na mas magaling siya kaysa sa batang iyon, at sa kanya hinawakan ang babae, dahilan para mapasigaw ito at sabihing bitiwan siya. Lalong nenes ang lalaki at galit na sinabi na dapat magpasalamat ito na ino-offer pa nga ng kagaspangan niya ang kanyang tulong. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, biglang lumitaw ang ating bida sa tabi niya at kalmadong sinabi na alisin ang kamay niya. Nalito ang kalbong lalaki, at sa malamig na titig ni Van, inulit niya ang kanyang sinabi, alisin ang madudulas mong daliri sa katawan ng aking mahal na bank account bago kita gawing sobrang pangit na kahit ang nanay mo ay hindi ka mamahalin. Samantala, sa gitna ng kagubatan, sinalakay ng mga tulisan ang isang baryo. Sinabi nila sa kanilang pinuno na si Merkel na kakaunti lamang ang nakuhang yaman sa mga bahay ng mga magsasaka, kaya mas mabuti pang mag-ani sila ng mga laman loob para kumita mula sa raid. Ipinaliwanag ni Merkel na malaya silang gawin ang anumang gusto nila. Tinanong niya tungkol sa kanilang pangunahing gawain, ang pagkidnap sa anak na babae ng angkan ng leon. Kumpirmado ng tulisan, kaya inutusan siya ni Merkel na pumili ng 3 sa pinakamagaling niyang tauhan at ihanda ang mga ito para sa susunod na araw. Itinuro niya ang isang bangkay sa harap niya at iniutos na isabit muna ito bago umalis. Sumagot ang tulisan na maghahanda siya agad ng 3 tao, ngunit bago niya matapos ang salita, biglang sumigaw ng hindi. Si Merkel at ginamit ang mahika para iangat siya sa ere. Nagtanong ang tulisan kung ano ang nagawa niyang mali. Ipinaliwanag ni Merkel na wala siyang ginawang mali, hindi lang siya nasiyahan sa pagsabit ng isang bangkay lang. Idinagdag pa ng halimaw na gusto niyang laslasin ang katawan nito sa parehong paraan ng bangkay, at isabit silang magkatabi para maging perpektong pares. Balik sa tavern, nagpakabusog ang ating bida sa karne, pero ang kanyang amo ay nakaupo sa tahimik na pagkailang, bago biglang ibinagsak ang kamao sa mesa. Tinanong siya ng ating bida kung hindi ba masarap ang pagkain, at pasigaw niyang sinabi na halos hindi ito maituturing na pagkain. Sa nakikitang pagkailang, sinabi rin ng babae na itigil na niya ang paggamit sa mersenaryo kanina bilang upo ang tao. Ngunit tinanong siya ni Van kung sinasabi niya iyon dahil mas gusto niya na siya mismo ang upuan. Sa inis na sigaw ng babae ng hindi, napabuntong hininga si Van sa pagkadismaya bago niya tuluyang pinalaya ang mersenaryo. Ngunit bago pa ito tuluyang makawala, sinipa pa niya ito ng ilang beses at sinabihang walang kwentang basura na huwag kailanman idikit ang marurumi niyang kamay sa kanyang mahalagang kliyente. Nakatayo naman ang babae sa tabi niya, sumisigaw na tumigil siya bago mamatay ang lalaki. Humingi siya ng tawad dito, ngunit sa parehong oras ay natuwa dahil ang nakuha niyang mersenaryo ay isang bihasang baguhan, eksaktong tugma sa kanyang hinahanap. Sinabi ng ating bida na sayang dahil komportable rin naman ang human share, bago bumalik sa usapan ng negosyo. Tinanong niya kung gaano kalayo ang biyahe na balak gawin ng babae, dahil kinuha siya bilang escort. Ipinaliwanag ng babae na kailangan lang niya itong dalhin sa hangganan ng kaharian ng Uhuana, at kailangan nilang dumaan sa kagubatan upang makarating doon. Nagtaka ang ating bida kung bakit may magbabayad ng 10,000 ginto para lamang sa isang escort, at napansin niyang may kainahinala sa sitwasyon. Idinagdag pa niya na pakiramdam niya ay ang babae ay isang takas o kaya'y tagapagmana ng isang makapangyarihang pamilya.
Ipinaliwanag ni Leon na siya'y anak lamang ng isang napakayamang lalaki na labis siyang binubusog sa pera. Hindi naniwala ang ating bida sa fishy na kwento, at napabuntong hininga si Leon, sinabing maaari naman siyang kumuha ng ibang mersenaryo kung tingin niya ay kainahinala siya. Pero sarkastikong pinakalma ni Van ang sitwasyon, sinasabi na hindi siya kailanman magiging bastos sa isa sa kanyang mga kliyente, bagay na lalo namang ikinainis ng babae. Tinanong niya kung kailan sila aalis, at ipinaliwanag ng babae na mas maaga, mas mabuti. Kaya iminungkahi ni Van na magsimula na agad sila, sabay sabing ayaw niyang sayangin ang oras ng kanyang kliyente. Sumang-ayon ang babae. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang paglalakbay sa kabundukan. Pakiramdam ni Leon ay nasa kalahati na sila ng biyahe, at napaisip kung kinakailangan pa ba talaga niyang kumuha ng mersenaryo, dahil naging mapayapa naman ang kanilang paglalakbay hanggang ngayon. Ngunit biglang kumumpa si Van na tumigil siya at manahimik. Nang tanungin niya kung ano ang problema, naramdaman niya ang mana ng isa pang nilalang na may mahika at maingat na pinakinggan ang mga yapak ng mga tulisan. Nalaman niyang may hindi bababa sa 4 sa kanila, at ang isa ay lalo pang mapanganib. Biglang lumitaw si Merkel at sumigaw na masamang ugali ang sumisilip, kasabay ng pagpapakawala ng sinag ng enerhiya papunta sa ating bida. Mabilis niya itong naiwasan, habang kinilala ni Merkel si Leon at iniutos sa kanyang mga tauhan na hulihin itong buhay. Napatingin si Leon sa pagkawasak ng may pagkagulat, habang inisip ng ating bida na iyon ay isang babalang atake lamang at may mas mapanganib pang darating. Eksakto noong sandaling iyon, naramdaman niya ang mga tulisan sa kanyang kanan. Paglingon niya, agad sumiklab ang laban, tinatanggihan niya ang kanilang mga palo gamit ang kanyang mga kamao. Bigla na lang, isa sa kanila ang lumitaw sa kanyang likod upang dukutin si Leon. Ngunit madali lang niyang naparang ang mga punyal nito at sinipang paatras ang tulisan, dahilan para makapinsala ng malubha. Pagkatapos nito, nasalo niya ang prinsesa at umatras ng lundag. Habang naghihilom ang kanyang mga sugat, inutusan niya itong manatili sa likuran niya sa lahat ng oras, at tahimik itong sumunod. Tinanong niya ang mga tulisan kung sino sila at nag-isip kung sila'y mga bandido lang na parang NPCs. Ngunit sinabi ng mga ito na iwanan ang dalaga at umalis siya kung gusto niyang mabuhay. Sa narinig, sinabi ng ating bida na makakaalis lang siya kung babayaran siya ng 10,000 gintong barya. Muli na namang sumiklab ang laban. Sinalubong niya ang kanilang mga atake gamit ang kanyang mga kamao at halos nakayanan niya ang pagpigil sa kanila. Sa nakita, naniwala ang mga tulisan na isa lamang siyang mayabang na bata at hindi runcaster gaya ng una nilang iniisip. Ngunit ibinunyag niya na nagbibiro lang siya kanina at ipinaliwanag na hindi na iyon kailangan ngayon. Matapos silang tawaging mga hanggal, bigla siyang sumuot sa ilalim nila at nagpakawala ng sunod-sunod na atake, sinundan ng isa pang malakas na suntok at pagsabog ng enerhiya. Pagsapit ng paglabo ng alikabok, 2 pares na lamang ng sapatos ang natira kung saan naroon ang mga tulisan. Tinawag niya silang mga payaso, habang iniisip ni Leon kung paano mas nakababatang tao kaysa sa kanya ang napakagaling. Inisip din niyang kung naroon ang kanyang ama para masaksihan ito, siguradong mamamangha iyon. Biglang nagsalita si Merkel mula sa dilim, sinasabing ang mga runcaster ay madalas nakakaramdam ng mana ng isa't isa, at ang dami ng mana ang nagsasabi kung gaano kalakas ang isang caster. Pabirong sumagot ang ating bida na akala niya ay tumakbo na ang nilalang, dahil ngayon lang ito tumugon matapos ng matagal. Ngunit kinwestiyon ni Merkel kung paano ang isang simpleng bata ay nagtataglay ng mana na pumapantay sa kanya. Sinabi niyang kahit pa ipinanganak si Van na may ganoon, uunahin niya pa ring laslasin ito, dahil ang isang tulad niya ay siguradong may napakagandang mga laman loob. Ibinunyag na si Merkel ang baliw na anatomista, na ang grupo ay responsable sa human trafficking, pag-aani ng mga organo, at halos lahat ng kasamaan na maiisip. Hiningi ng halimaw na ibigay sa kanya ang dalaga, at kapalit nito, siya raw ay didesect ng walang sakit, na parang isang ginoo. Ngunit tinanggihan ng ating bida ang mapagbigay na alok. Dahil doon, nagalit si Merkel at muling nagpakawala ng sinag ng enerhiya. Ngunit nakatayo lang si Van at tinanong si Leon kung nagsisinungaling ba ito tungkol sa pagiging anak ng isang mayamang mangangalakal. Bago pa man ito makasagot, bigla niya itong hinayla mula sa likod at itinulak sa harap ng sinag bilang panangga. Kahit si Merkel ay napataka kung ano ang pumasok sa kanyang isipan.
Nakatayo si Leon, sinusubukang intindihin ang nangyari, habang sabay silang dalawa na sumigaw kung si Raulo ba talaga si Van. Hiningi ni Myrtle na malaman kung siya ba talaga ang bodyguard ng dalaga, bagay na lalo pang nakalito sa babae. Samantala, sandaling naguluhan si Van. Napagtantong na ibelang ng lalaki ang sinag sa isang iglap, kaya dapat isa itong bihasang mangkukulam. Mabilis na naunawaan ni Van. Ang layunin ng halimaw ay mahuli ang dalaga ng buhay, na sa tingin niya ay katawa-tawa, dahil kailanman ay hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sinabi niya kay Leon na palalampasan niya ang maliit na kasinungalingan nito sa pagkakataong ito, habang galit na galit naman siya dahil muntik na siyang mapatay nito kanina. Pagkatapos ay casual niyang inilagay ang kamay niya sa balikat nito at sinabing itatapon niya siya na parang baseball, na ikinataranta ng babae. Pinakalma niya ito, pagkatapos ay hinawakan ang balabal at tumakbo ng buong bilis upang makabuo ng momentum. Sa susunod na sandali, inihagis niya ito sa kalangitan na parang isang bihasang pitcher, habang ang halimaw ay sumisigaw kung saan siya balak tumakas. Tumakbo si Miracle ng buong bilis, ngunit dalawang hakbang na nangunguna si Van. Iniwasan niya ang atake, kumapit sa paa ng halimaw, at kinarga ang kanyang kamao. Tinamaan niya ng diretsyo sa mukha ang halimaw habang umiiwas sa mga atake, at tinapos ng isang malakas na pagsabog ng kamao sa tiyan. Napasuray ang pinuno ng halimaw ng ilang hakbang at nagsimulang tumawa, kaya't naramdaman ni Van na may kakaiba, dahil kahit tumama ang kanyang mga atake, may pumihil dito. Panyanabik ni Myrtle ang kanyang mga kalamnan at sinabing uunahin niyang wasakin si Van bago asikasuhin ang babae. Itinaas ng halimaw ang kanyang kamay na nagsimulang magliwanag at binalaan si Van na maghanda para sa matinding bogbog. Pinayagan siya ng psychic rune na biglaang pakawalan ang lahat ng naipon niyang lakas sa isang nakapangangilabot na pagsabog, at ginawa niya ito. Ngunit nakaiwas si Van sa huling segundo. Sumugod ang halimaw at napilitang dumpensa si Van, na agad namang napansin kung gaano kalaki ang nadidagdag ng rune sa laban ng santukan. Pinigilan ni Van ang kanyang buong katawan at sumugod, habang iniiwasan ang bawat atake. Nagpakawala ng isa pang pagsabog si Myrtle, na bahagyang naiwasan ni Van, bago gumanti ng isang malakas na suntok diretsyo sa katawan ng halimaw. Gayunpaman, pinrotektahan ng halimaw ang sarili gamit ang psychic energy, kaya't napilitan si Van na umatras ng kaunti. Habang tumatagal ay lalo siyang naiinis, samantalang tinutukso siya ni Myrtle na kahit magkapareho sila ng dami ng mana, wala itong silbi dahil sobrang laki ng agwat ng kanilang kasanayan. Pagkatapos ay sinabi ng halimaw na maaari sanang kumita si Van ng mas maraming beses kaysa sa binibayad sa kanya ng babae, na inilahad nitong 10,000 gold. Napahalakhak ng malakas ang halimaw at sinabi pang barya lang iyon para sa galing ni Van, dahil kaya niyang kitain iyon sa pamamagitan lang ng panlalob sa dalawang nayon. Tila tinamaan si Van, kaya tinanong niya tungkol sa mga nayon. Ipinagmalaki naman ni Miracle ang lahat ng masasamang bagay na ginagawa niya na binabayaran ng malaki. Tinanong niya kung gusto ba ni Van ang alok, ngunit bigla na lang natawa si Van nang wala sa oras. Natuwa pa ang halimaw, na nagsabing hindi siya nagkakamali sa paghusga ng tao. Ngunit itinama siya ni Van, sinasabing natatawa siya dahil nakikipag-usap siya sa isang nakakaawang halimaw. Pumwesto na sa pakikipaglaban si Van, sabay sabing kahit isipin lang ay labis na siyang nabubwisit, at nagpa siya na siyang lapain ang halimaw pira-piraso. Tinawag siyang hanggal ni Myrtle dahil tinanggihan ang alok, ngunit sawang-sawa na si Van at sumugod na may buhos ng mga atake. Tinawag siyang tanga ng halimaw dahil naglakas loob siyang umatake, pero hindi na inalintanan ni Van at muling lumapit, sunod-sunod ang mga suntok sa harang. Hindi tumigil si Van, at matapos ang tila 1,000 suntok, tuluyang nabasag ang kalasag, na lubos na ikinagulat ng halimaw. Bago pa man niya maunawaan kung paano nangyari iyon, sinalakay na ni Van ang kanyang braso at pinasabog ito, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Hindi pa tapos si Van, dahil tuluyan na niyang pinagmukhang basahan ang halimaw at ibinangga ito sa isang puno. Lalo pang nagngit-ngit si Myrtle at idineklarang hindi na siya interesado sa mga laman loob ni Van. Sinisi niya si Van sa lahat ng ito at nagsimulang mag-ipon ng isang makapangyarihang atake, Strike of Blood. Biglang sumiklab ng liwanag ang tahimik na kagubatan, habang ang nakapangangilabot na pagsabog ay nagbago ng lahat ng madaanan nito tungo sa abo.
Agad na napansin ni Merkel na may mali at sumigaw na sigurado siyang magkapareho sila ng antas ng kapangyarihan. Samantala, nakatayo si Van na puno ang kanyang aura, tinatanggap ang atake ng walang kahirap-hirap, at tinanong kung talagang sinabi ng halimaw na magkapareho ang antas ng kanilang mana. Tinawag niyang tanga si Merkel, na nanigas sa gulat dahil sa matinding presensya ng ating bayani, at nagtataka kung saan nanggaling ang ganitong kalakas na mana. Bago pa makagalaw si Miracle, sinabi ni Van na tama na ang lahat. Sa isang iglap ay nilapit niya ang distansya, iniutos sa halimaw na tuluyan ng mamatay, at inactivate ang kanyang espesyal na galaw, Destruction Feast. Walang nagawa si Miracle laban sa sunod-sunod na atake, at tuluyang binutis ni Van ang kanyang katawan, na nag-iwan ng napakalaking sugat. Makalipas ang ilang sandali, nilinis ng ating bayani ang kanyang sarili, muling binalutan ng benda ang mga braso, at kalmadong lumakad palayo mula sa pagkawasak. Habang naglalakad siya, biglang lumiwanag ang katawan ni Merkel at sumabog ng malakas. Tahimik na sinabi ni Van sa sarili na baka oras na para hanapin ang kanyang kliyente. Balik sa kasaysayan, ang mga kakayahan ng rune ay maaaring mag-armas ng buong katawan ng mga espada, durugan ng lupa at tabasin ng mga bundok, o kaya na may makatawid sa hadlang ng oras at espasyo. Ang mga mahiwagang kapangyarihang ito ay hindi likas at hindi sumusunod sa batas ng pisika. Sa lahat ng rune powers, ang tinatawag na Azure ang walang dod ang pinakamapanganib na rune na maaaring magdala ng ganap na pagkawasak. At gamit ang kapangyarihang ito, si Van ay kasalukuyang sumusulat ng bagong kasaysayan sa kontinente ng Aten. Lumipat ang eksena pabalik kay Van, na nakita si Leon na nakasandal sa puno, at sinabi niyang alam na niyang ligtas ito. Nagsimulang magreklamo ang dalaga dahil sa pagpapasabog niya ng lahat, ngunit pinatahimik siya ng ating bayani sa pamamagitan ng pagsuntok sa puno sa kanyang likuran, at sinabing alam niyang may tinatago itong maruruming sekreto. Pagkatapos ay kumalma ulit siya at sinabi na wala siyang pakialam sa mga detalye na iyon. Sa halip, hiniling niya na ibigay na sa kanya ang bayad para sa misyon. Agad namang iniabot ng dalaga ang malaking supot ng mga barya, at tatalikod na sana siya para umalis. Ngunit biglang tinawag siya ng dalaga, dahilan para mapatingin si Van na may bahagyang pagtataka. Pero sa huli, nanahimik na lamang si Leon at sinabing wala iyon. Labis niyang nais isama siya sa kanilang pamilya, ngunit ayaw niyang idamay ang isang batang mercenaryo tulad niya sa isang malupit na digmaan. Pinagsisisihan niyang hindi niya ito magawa, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian at sa huli ay nagpasya siyang bumalik na lamang sa kanyang pamilya. Kalaunan, bumalik ang ating bayani sa tirahan ni Ana, kung saan inihagis niya rito ang supot ng ginto. May ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi ni Ana na tiwala siyang magtatagumpay ito. Sinabi naman ni Van na bilasan na niya ang impormasyon, ngunit sumagot si Ana na kalahati lamang ng ipinangakong ginto ang kukunin niya. Lubhang naguluhan si Van, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya natuntun si Keserak, dahil napakahirap nitong hanapin. Gayunpaman, ipinangako niyang ibibigay ang lahat ng detalye tungkol dito, at ang lokasyon ng mga taong maaaring nakakaalam kung saan ito nagtungo. Nang marinig iyon, agad niyang sinabi na ilabas na ang impormasyon. Kaya't tinanong siya ni Ana kung alam ba niya ang tungkol sa mercenary guild na tinatawag na TES. Ang TES ay isang guild ng mga mercenaryo na aktibo sa iba't ibang malalaking krimen tulad ng mga asasinasyon at especially iya. Ang pinuno ng grupo ay walang iba kundi si Cas Orek. Sa nakalipas na 5 taon, lalo pang lumawak ang impluwensya ng TES, at ngayon ay napakalakas na nito upang pabagsakin ang isang maliit na kaharian ng madali. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap hanapin hindi lamang si Cas Orek kundi maging ang pangunahing base ng TES. Ngunit idiniin ni Ana na kahit ganoon, hindi siya madaling sumusuko. Kaya't nagawa niyang matagpuan ang isa sa pinakamataas na opisyal ng guild. Itinaas niya ang isang poster at sinabing ito siya. Ang lalaki ay isang malupit na assassin na gumagamit ng kapangyarihan ng concealment rune at kailanman ay hindi nabigo sa kahit isang misyon sa buong buhay niya. Nang marinig iyon, naisip ni Van na kung kabilang siya sa guild, tiyak na alam niya kung nasaan si Cas Orek. Tinanong ng ating bida kung nasaan na ngayon ang taong iyon, at sinabi ni Ana na ayon sa kanyang mga impormasyon, malamang nasa Valhilda City siya, ang kabisera ng Bogre Kingdom. Samantala, sa base ng Merkel Gang, isang bagong banta ang biglang lumitaw.
Nakahandusay ang sandamakmak na bangkay sa sahig, at ang lugar ay parang isang malagim na massacre. May isang figurang lumitaw at tinuhag ang lahat ng tauhan ni Merkel gamit ang talim na nakakabit sa kanyang braso. Kahit sinubukan ng mga tauhan na makatakas, wala ni isa ang nakaligtas. Isa sa mga nakaligtas ang sumigaw at tinanong ang salarin kung bakit niya ginagawa iyon. Ngunit malamig lang siyang sumagot na sinusunod lang niya ang utos at ang parusa ay ibinibigay dahil nabigo sila sa misyon na iniatas sa kanila ni Sir Keserak. Sumigaw ang tauhan pabalik na iyon ay dahil hindi naman sila nasabihan na ang babae ay binabantayan pala ng isang halimaw na bearang mandirigma, at siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanilang pinuno na si Merkel. Malamig na humingi ng paumanhin ang assassin sa pagkamatay ni Merkel, ngunit idinagdag niyang kahit sila mismo ay walang ideya na babagsak si Merkel sa kamay ng isang random na mercenary. Nang marinig iyon, iginiit ng tauhan kung sila ba ay lilipulin lahat dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali, at sinabing sobra na iyon. Ngunit ipinaliwanag ng assassin na dapat lamang itong ituring bilang parusa para sa isang mababang antas na mandirigma. Hindi yun tinanggap ng tauhan at inutusan ang kanyang grupo na sabay-sabay na umatake. Nangyari pa na ang tauhan ay nagmamay-ari ng touch rune na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng isang dambuhalang kamay ng mana at ipitin ang assassin. Habang sabay-sabay na dumidiretso ang mga tauhan mula sa lahat ng direksyon, mahina lamang na humingi ng paumanhin ang assassin ng maaga. Bago pa man makalapit ang kahit sino upang makapagsagawa ng atake, bigla siyang naglaho. Pagkatapos, bago pa man nila maunawaan ang nangyari, lumitaw siya sa likuran ng tauhan at malupit na hiniwa ito sa gitna. Walang babala, matapos ang massacre, may isa pang lalaki ang lumapit upang tanungin ang assassin kung tapos na ang trabaho. Sumasagot siya ng sarkastiko, tinatanong kung hindi ba nito nakikita ang lupang nababalot ng dugo, at sinabihan siyang siya na mismo ang tumingin kung hindi siya naniniwala. Tinanggap ng lalaki ang kanyang sinabi at inutusan siya ng assassin na lumayas. Ngunit iginiit ng tauhan na nagsimula na ang investigasyon tungkol sa taong pumatay kay Merkel. Idinagdag pa niya na ang mamamatay ay may mga itim na pilat sa kanyang mukha, sa paligid ng kanyang mga mata at pababa sa kanyang leeg. Nang marinig iyon, napagtanto ng assassin na nangangahulugan iyon na inaasahan ding siya ang pumatay sa bayani, at tinanong kung may iba pa siyang dapat malaman. Pinuri ng tauhan ang kanyang katalinuhan at sinubukang sumipsap, ngunit hindi natinag ang assassin. Matapos iyon, umalis ang tauhan matapos ay pangako na iuulat niya ang kanyang nagawa kay Keserak. Kaagad pagkatapos, kinuha ng assassin ang isang luma at gaskasing sigarilyo, at tumayo ng tahimik sa ilalim ng liwanag ng buwan, iniisip ang mercenary na may mga pilat sa kanyang mga mata at leeg. Ngayon, balik naman tayo sa ating bida, na siyang tinutukoy na lalaki na may pilat sa mukha. Sinabi niya kay Anna na hindi naman kalayuan ang Bogre Kingdom, at sa huli tinanong ang pangalan ng kanyang target. At habang humihinga ng malalim ang assassin, iniisip na nakahanda na ang trabahong nakalaan para sa kanya, ipinahayag ang kanyang pangalan, siya si Haxa. Mukhang parehong mga masamang lalaki ay sabay na naghahanap sa isa't isa.